O sa buhay natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito, hindi tayo exempted sa mga circumstances na nararanasan ng iba. Amen? But in our circumstances can drive and direct our lives unless we learn to live about them. Na dapat matutunan din po nating tumayo, lumago, lumaban sa lahat ng hamon at laban ng ating buhay. At sa umaga po ito, hinihiling po namin ang inyong prayer para sa inyong mga pastors o sa aming mga pastors na tumatayo rito. Dahil sa totoo lang po ay munti ko na rin pong ipasa itong aking schedule kay Tita Richie this week. Dahil masama po talaga ang pakiramdam ko. Pero nang malaman ko po si Tita Richie pala, may mas malala pa palang nararamdaman kaysa sa akin. Kaya talagang sometimes sa buhay po natin, nakala natin yung nararamdaman natin pinaka-worsting na. Amen? Akala natin parang hindi na natin kaya na tumayo. Hindi na natin kayang lumaban. Wala na tayong lakas. Para bang ang pakiramdam natin na tinabunan na tayo ng mga problema at pagsubok at parang napaka-unfair na ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Salamat sa nakakaranas. Pero kung ating imumulat ang ating mga mata, paningin sa ating paligid, ay ating makikita, mapagmamasdan, na marami pang tao na may mas malalapang naranasan sa buhay na higit pa sa ating nararanasan. Pero ang kabutihang bagay, patuloy silang lumalaban. Patuloy silang nakikibaka at nakakabilib pa po rito sa kanila, malimit po sa kanila, mga walang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. How much more pa ang mga anak ng Diyos? Na mayroong pinaniniwala, pinanampalataya na kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Na anumang bagyo, anumang pagsubok ang dumaan sa atin, sa mga panahong ito, ay nananatili po tayong nakatayo at lumalaban dahil alam po natin na ang ating Panginoon ay laging mayroong magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino po ang naniniwala? Salamat po sa mga naniniwala. Dahil nga po kung ating pagmamasdan at ating babasahin ang mga pangako ng Panginoon na yan po'y para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Lalo na sa mga may pinagdaraanan at mayroong mga hinaharap at mga ninanais sa ating buhay. Ang kailangan lang po natin ay maniwala at manampalataya sa mga salitang ipinangako niya sa atin. Katulad po ng ating pag-aaralan sa umagang ito. At ito nga po yung ating mababasa buhat sa John chapter 5, verses 1 to 9, na kung saan ang taong ito ay namuhay at lumaban above in his circumstances. Kung kayo po may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa John chapter 5, verses 1 to 9. John chapter 5, verses 1 to 9. Tumayo po tayo at tayo'y makibasa sa salita ng Diyos sa umagang ito. Nakita niyo na po ba? Parang mainit po yata sa unahan pa, no? Parang kulang pa, Tita Richie, ang ating aircon na, Tita Richie. Sakay po ba kayo? Kulang pa po ba ang ating aircon? Ayun, kailangan pa po natin magdagdag. Nakakaramdam pa po tayo ng init dito. John chapter 5, verses 1. Basahin po natin. Pagkaan nito, dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may mga panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinagagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus. Alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid! Gusto mo bang gumaling? Yan. Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki
binuhat ang higaan at lumakad. Mapalad ang pagbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy o Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat, isang pribilehiyo muli na kami makadako sa iyong banal na trono o Diyos upang kami nga po ay patuloy na magpuri, magpasalamat at higit sa lahat o Lord ay magbulay-bulay ng iyong banal na salita upang ito'y aming pong magamit, upang ito'y aming maging kalakasan at patuloy o Lord na makapagpalalim ng aming pananampalataya sa buhay pagiging Kristiyano, O Lord, sa mundong ito. Patuloy, O Lord, na we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us, O Lord. Tunay na inaamin namin na part of you, we can do nothing. Na hinihiling po namin ang pagkilos mo. Pagsama mo, ikaw ang patuloy na mangusap. Ikaw ang magbigay ng conviction sa buhay ng bawat isa sa amin at ikaw magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin na naghahangad ng kasagutan mula sa kanilang mga katanungan, kahilingan at ninanais sa kanilang puso't isipan. Sa umagang ito, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga salita upang maging pagpapala sa bawat isa sa amin na nauuhaw at nagugutom sa iyong mga pangako at sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy na pumupuspos sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto at nanonood online. Patuloy na gamitin mo ko bilang iyong tungtungan na iyong mga paa, maging instrumento lamang sa umagang ito at patuloy na ikaw ang maitaas, ikaw ang makikita, ikaw ang mabigyan ng mataas at mapurit parangal sa aming kalagitnaan. Kaya, O Lord, sa iyo po namin ibinibigay at pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Let your will in your way, in your wisdom will be done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po kayong lahat. Sa istorya po nating binasa, ay makikita natin na isang tagpo sa pool ng Bethsaida na maraming may sakit na naroon. Na tulad po natin ngayon, na hindi po pangkaraniwa o hindi na iba o nalilingid sa bawat isa sa atin na halos ang karamihan mayroong ubot sipon. Taas nga po ang kamay na walang ubot sipon. Ayan, halos lahat po yata may mga ubot sipon. Dahil nga po sa ating panahon na sobrang init at sa sobrang init, kanya-kanya tayo nagawa ng paraan para maibsan ang ating nararamdaman. May naliligo, bubukas ng aircon, namamasyal. Kaya sometimes lang po, hindi naman po ganun kabilis maka-adapt yung ating katawan sa panahon na nangyayari po ngayon. Kaya po humahanap po tayo ng tunay na kasagutan sa ating mga sakit at karamdaman. Hindi lang po physical, minsan emotional, spiritual, material, and financial. Na sa panahon po ngayon, kailan lang bumaba na po ang ating mga gasoline, ngayon tumataas na naman. Pati po ang argas. Nakatutuwa na bumaba na ang presyo, 2 buwan lang, tumaas na naman po ngayon. So talagang parang pinaglalaroan na lang yata tayo ng tadhana. Ano kung ating iisipin na bakit ganito ang nangyayari sa ating lipunan? Na parang napakahirap makasurvive sa ating buhay, lalo na kung ikaw ay mayroong malaking pamilya, may mga pinag-aaral, at minsan sometimes pa nakalulungkot, mayroong mga sakit at karamdaman. Na talagang sabi nga po ng iba, kapag ikaw ay may sakit at karamdaman, ikaw ay masasabi ng milyonaryo. Dahil nga po, ang sakit at karamdaman ay nangangailangan ng napakalaking halaga para ikaw ay magkaroon ng pangunang lunas. Hindi po natin kaagad-agad masabing kagalingan dahil ang tunay na kagalingan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Say amen. At ang mga ginagawa po ng ating espesyalista, sila gumagawa lamang for extension o kagalingan, panlunas sa sakit at karamdaman na ating nararamdaman. Kaya lang ang nakalulungkot ito kapag po tayo wala nga pong ganong sapat na pananalapi, hihintayin na lang natin ang muling pagbabalik na makasama natin ang ating Panginoon. Nakalulungkot. Pero hindi yan ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. Amen? At sa bawat isa sa atin na mayroong pananampalataya, ang nais niya mamuhay tayo above our circumstances. Kaya nandoon ang mga pangako ng Diyos sa ating Biblia binabasa upang ito'y ating paniwalaan at ating lakaran. At sa gayon, makapamuhay tayo ng payapa sa kabila ng mga problema, pagsubok, suliranin, hamon, iba-iba ang ating nararamdaman. At yung iba nga po ay nakaka-survive at yung iba naman po ay nananatili pa rin namang talunan. Pero hindi po nais ng Panginoon na tayo maging
talunan. Say amen. Tingnan mo nga mukha yung katabi mo. Mukha ba siyang talunan? Talunan po ba sila? Hindi, ikaw ay nagwagi na dahil nakarating ka na rito. Amen? Wala nang talunan sa presensya ng Diyos. Bagamat tayo nanghihinat ng lulupay-pay, pero lumalaban. Amen? May sakit ka man, pero hindi ka papatay. May lakas ka pa. Gumagalaw pa. Kahit na sabihin natin may edad na, pero nakatatayo pa. Nakababasa pa ng salita ng Diyos. Katulad po ng lalaking ito ang ating binasa sa John chapter 5, ay sabi nga po rito, for 38 years, isipin niyo po ito, gaano katagal ang 38 years na kanyang naranasan ang sakit at karamdaman sa isang paralyzed o crippled man. Hindi ko po alam kung ito ay since birth ay lumpo na, paralyzed na. Ako po nagbasa-basa kung talagang ito ay isinilang na lumpo or simula lang na maaring na aksidente o baka na polio sa mga sakit ngayon sa panahon or anumang sanhi ng kanyang pagkakalumpo na 38 taon na naghihintay, naghahangad, nananalangin, umaasa na muli siyang makatatayo. 38 years of disappointment. 38 years na marahil nanganalangin, ngunit walang kasagutan ng Diyos. 38 years na dala-dala ang hirap, ang pagod, ang sakit, ang kirot, at maaari ang pangungutya ng ibang tao. At higit sa lahat, ang emotional affection sa kanyang buhay. Na sometimes kapag ganito ang iyong nararamdaman, pakiramdam mo sa iyong sarili, wala ka ng pakinabang. Wala na nagmamahal sa iyo, wala na nag-aaruga. For 38 years, last time pinag-aralan po natin 12 years ang babaeng dinudugo. Ngayon po, mas matindi. Times 3. 38 years. Siguro naman po yung ating nararamdaman, wala pang 38 years. Meron na po bang 38 tayong nananalangin? Naghahangad? At lumalapit sa Diyos? 38 years na po ba tayong naglilingkod sa ating Diyos? At para bang ang Panginoon ay wala pa rin kasagutan? At naghihintay tayo sa kanyang pagsagot sa ating mga suliranin at problemang nararanasan. Kaya nga po, pinamagatan ko itong rise from the place of waiting. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, lagyan niyo po ng buhay. Yung buhay naman yung may lakas. Kapatid, rise from the place of waiting. Kailangan tayo bumangon sa panahon kung saan tayo matagal nang naghihintay, katulad ng lalaking ito. Just imagine po ito, 38 years siyang naghintay at nang makita niya ang Panginoon, hindi niya ito nabigyan ng malaking pansin o pagtanaw kung sino ang nasa kanyang harapan. Ang mabuting bagay na ating makikita dito, ang taong ito ay hindi lumalapit sa Diyos. Subalit, ang Diyos mismo ang lumapit sa taong may mga pangangailangan. Siya ang lumalapit, ikaw ay kanyang hinahanap upang kanyang tulungan. Sa lahat ng taong mayroong pangangailangan, ang Diyos mismo, ang kailangan natin ay discerning spirit na ma-discern natin kung sino yung lumalapit sa atin at kung anong paraan ang ginagawa ng Diyos upang ating makamit ang ninanais natin sa ating buhay. Katulad ng taong ito na nakatutuwa na makita ng Panginoon ang kanyang sitwasyon. The first sin, Jesus sees you in your condition. Sabi ng Panginoon, when Jesus saw him lying there. Nakita ng Panginoon ang kalalagayan ng taong ito at alam niyang 38 years na siyang nahihirapan. Katulad ng iyong sitwasyon ngayon. Alam ng Diyos, napapansin ng Diyos, nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Do you believe it? Alam ng Diyos at walang nalilingid sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po ito sa Genesis nating nakita at nabasa sa Genesis chapter 16, the God who sees you, sabi nga po, o who sees us,
Sabi po ni Hagar, na sa kanyang pangangailangan, na-encounter niya ang Panginoon at sinabi niya, God who sees me. At yun din po ang sinabi ni Tita Reggie sa kanyang pangangaral last month, the God sees in all season. Amen. Na ang Panginoon dapat lagi natin nakikita in all circumstances of our lives. Dahil tayo kanyang nakikita. Makita po natin ang Panginoon sa bawat laban at hamon ng ating buhay. Nakikita niya maging ang iyong puso. Kung paano niya nakita si David sa 1 Samuel chapter 16 verse 9 na alam ng ating Panginoon ang puso at nilalaman ni David sa harap ng ating Diyos. Kaya wag mo sabihin, kapatid, na nagbago na yata ang Diyos sa akin. Kinalimutan na yata ako ng Diyos. Hindi na yata ako niya minamahal. Iniwanan na yata ako ng Diyos. Pagkat iniwanan ka na ng iyong minamahal, parang napaka-unfair na ng Diyos sa iyo. O nawalan ka man ng trabaho o nalugi man ang iyong negosyo o hanggang ngayon hindi mo pa nakakamit ang iyong mga pinapangarap sa buhay, pakiramdam mo, kinalimutan, iniwanan at pinabayaan ka na ng Diyos. Pero ang katotohanan, ang Diyos ay lagi nating kasama. Say amen. At nararamdaman po yan natin. Ang problema, ayaw natin pakiramdaman. Ini-ignore po natin. Just imagine po itong taong ito. Sipin niyo po kung kayo po ito. Ang tagal niya nakaupo, 38 years naghihintay. Dumating na si Jesus sa kanyang harapan at napakaganda pa. Jesus asked a personal question to him. Na tinanong siya, na ano ba ang kailangan mo? Sabi po to sa verse 5 and 6, do you want to made well? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang maabot ang iyong mga pangarap? Gusto mo bang makatapos sa iyong pag-aaral? Gusto mo bang magkaroon ng love life? Gusto mo bang magkaroon ng kapareha sa iyong buhay? Makakasama, makakapiling? Gusto mo ba na lumago ang iyong negosyo o magkaroon ng mga property sa iyong buhay? Ito ang mga katanungan ng ating Panginoon sa mga naghahangad at nagnanais ng mabuting bagay sa kanyang buhay. Do you want to be made o made well? Gusto mo ba? Say amen, so may gusto. Para wala na may gusto. Nandiyan po ba kayo? Nagtatanong ang Panginoon katulad ng taong ito nang makita niya ang kanyang kalalagayan. Tinatanong ng Diyos. Ang problema, may mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Sapagkat anong sabi niya? Siya po ay nagdahilan. Nasabi niya, gusto mo bang gumaling sa mga bagay na nakasanayan mo na? Handa ka bang magbago? May mga taong nasanay na sa pagiging stuck. May mga taong mas komportable na sa excuses kaysa sa pagbabago. Dahil ang sabi niya, Amang, bago pa po ako makarating sa pool kung saan gumagawa ng himala, may mga tao nang nauna sa akin doon. May mga excuses siya. Una, meron daw siya sakit at karamdaman. Gusto daw niya, pero ayaw naman niya magbago. Ayaw niyang bumangon. Maraming dahilan. Ang tanong lang man ng Panginoon, simple, gusto mo bang gumaling? Pero ang sagot ng taong ito ay hindi ang nais niya, kundi ang dahilan niya kung bakit hindi siya nakakakamit ng kagalingan. Ang nakikita niya ay obstacle sa kasagutan sa kanyang mga problema. Parang ang pakiramdam natin, gusto natin magtayo ng negosyo. Wala naman tayong financial support. Gusto nating makapag-aral. Wala rin pong magpapaaral. Gusto nating gumaling sa sakit at karamdaman. Wala namang daw magaling na doktor. Marami tayong mga excuses sa mga bagay na gusto nating makamit mangyari sa ating buhay. Pero ang tanong ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? Gusto mo ba? Handa ka bang gumaling? Handa ka bang iwanan ang nakasanayang mong mindset? Dahil ang mindset niya, may nauna na sa kanya bago pa siya makarating. Ito po ang mahirap po rito, yung sabi-sabi.
Yung matandang karunungan at kaalaman natin. Nasabi nila, itaas mo ang panyo, gagaling ka sa iyong sakit at karamdaman. Kaya sabi po ng iba, bukasin nyo ang panyo. Dati ko mga one time sa isang mensahe, ibukas nyo ang inyong mga panyo at lalakpak na ang blessing mula sa langit. Buksan nyo ang inyong mga papayong. Sambutin ang masagalang pagpapala. Ang mga tao naman, sige, bukas. Sometimes, tayo po ay nabubulagan sa mga bagay na mga maling karunungan at kaalaman. At hindi namumulat sa tunay na katotohanan. Kaya nga po, handa ka bang baguhin ang iyong isipan? Kung gusto mong gumaling, bumangon sa mga bagay na ayaw mong maranasan sa iyong buhay, kailangan matuto ko munang baguhin ang iyong mindset. Dahil ang lahat ng taong nagtagumpay sa kanyang pagkakabagsak, nagbabago ng kanyang pananaw. Hindi porket bumaksak ka na ng one times, give up ka na, kapatid. Kahit tanongin niyo po kay Star Jelly, bago siguro siya na yumaman, naranasan ang buhay na meron siya ngayon. How many struggle? How many sacrifices? Ilang tulog ang hindi tinulog? Ilang pagkain ang hindi kinain yan? Bago niya nakamit ang nararanasan niya ngayon. Hindi ko po tinataas ang kanyang buhay, pero mas maganda yung may nakikita yung example. Amen? Na kung ang Diyos ay gumawa sa kanyang buhay, gagawa din siya sa inyo. Gagawa rin niya sa atin. Pero ang tanong, nakikita po ba natin yung ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay? O pinagagawa sa kanya? Nagbago na po tayo ng mindset? Ay, maaga pa. Okay pa yan. Meron pang opening prayer, meron pang prayer gathering. Maaga pa. Okay lang na ma-late. Paano kaya kung ang Panginoon, lahat ng late natin may tardiness, may deduction? Katulad sa company, di ba, pagka tayo na-late, may deduction. Kaya wag po tayo magtaka kung ating mga blessing delay na nakararating. Bakit? Sa gawain, lagi kang delay eh. Amen? Wala naman siguro dito mga taga-late. May taga-late po ba dito? Laging late eh. Kaya late eh. O JIL. Dating JIL. Jesus, I am late. Laging late, kaya ang blessing mo, laging delay. Yung mindset mo, baguhin na natin. Amen? Ewan ko nga lang, kung bukas sa susunod na linggo may malilate pa. Laging late. Kaya po yung blessing, natanggap na ng iba, ikaw, wala na. Maiinggit tayo ngayon sa mga naunang nakatanggap ng pagpapala. Ang tanong, anong ginagawa natin preparation? Anong ginagawa nating aksyon? Handa ka na bang kalimutan ang nakaraan mo? Handa ka na bang isuko ang lahat ng nasa iyo at ibigay sa Kanya? Handa ka bang umalis sa comfort zone mo o comfort zone mo kung saan ka masaya, kung saan ka komportable ka na, kung saan malaya kang gawin ang mga gusto mo? Handa ka bang sumunod sa pinagagawa niya na mas higit mong mapakikinabangan at mas maganda pa sa mga bagay na hinihiling at iniisip mo? Handa ka na ba, kapatid? Parang hindi pa. Parang hindi pa handa. Dapat kung gusto po nating makamit ang ninanais natin, dapat be prepared. Pag-aaralan po natin yan mamaya. At ang pangatlo po dito, Jesus command action with authority. Ang sabi ng Panginoon, kung handa ka na, rise, take up your bed and walk. Sabi sa verse 5, chapter 5, verse 8. Na hindi lang sinabi ni Jesus na gumaling ka. May instruction, may command. Rise, take up your bed and walk. Hindi lang sinabi ng Panginoon na magaling ka na, mayaman ka na, ay nakuha mo na ang kayamanan. Hindi po ganoon. Sabi ng Panginoon, mayaman ka na. Ngayon, magtrabaho ka. Gumawa ka ng ibang strategy. Gumawa ka ng ibang plan. Hindi lang basta-basta proclamation and manifestation po tayo dito. Nang claim natin ang mga pagpapala at pangako ng Diyos. Mayroong instruction, may command ng Diyos sa atin. Amen? Na pinagagawa niya. And sometimes, pinanghihinaan din po tayo ng loob. Ang katotohanan, nanghihinaan tayo ng loob, lalo na kung nangingibabaw sa atin ang pangamba, pag-alala, pagkatakot.
Pero tandaan natin ang pangako ng Diyos sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit sinabi ito ni Apostol Paul? Dahil naranasan niya na sa panahon ng kanyang panghihina, sa panahon ng naroon siya sa lowest point of his life, pinalalakas siya ng Diyos. Naranasan niya ang maging mayaman, naging mahirap. Naranasan niyang kumain na managana sa lahat ng bagay at naranasan niya din ang kawalan. Subalit ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kailangan ang deklarasyon natin na lagi kasama natin Diyos at tayo kanyang pinalalakas. Say amen! Dahil ang Panginoon, katulad sa lalaking to, hindi lang niya pinatawad, hindi niya lang pala, sabi niya, pinatayo nila tayo. Pinagaling niya tayo, pinalakad niya tayo. Ito ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa taong ito. At ano po ang aplikasyon na ating matutunan sa tekstong ating binasa? And one, stop waiting for the right moment and trust Jesus now. Stop waiting for the right moment and trust Jesus now. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, huwag na tayong maghintay ng matagal. Amen? Dahil sa mga visions, mga pangarap, at mga ninanais mo sa buhay, kung mayroon kang conviction na nagmumula sa Diyos, huwag mo nang maghintay, huwag mo nang paghintayin ng right moment pa. Amen? Aksyon ka agad. Dahil kung ito ay pinagagawa ng Diyos, sumagot tayo sa panawagan na pinagagawa ng ating Panginoon. Huwag mong hintayin gumalaw ang tubig katulad ng lalaking to, Lord. 38 years na akong naghihintay na gumalaw ang tubig. Hayaan mo ang Panginoon ang gumalaw para sa iyo. Amen? Huwag mo nang hintayin pa dahil sapagkat maraming tao ang naghihintay ng perfect timing, perfect sign, perfect feeling, pero minsan ang kailangan lang sumunod agad. Kailangan gumawa agad. Ang tagal na po natin dinideklara, hinihingi, mini-mention, minsan pa nga po, tinatag. Ano? Yung ating pong Lord Mountain aircon. Dahil talagang napakainit po dito sa unahan. Naramdam niya po ba ang init? Salamat sa nakaramdam. At baka naramdaman naman yung lamig. Pero siyempre, hindi po tayo magkaka-aircon kung hindi gagawa ng aksyon. Amen? Mahirap man, nakakatakot man, pero kailangan sumunod. Kailangan natin gawin. Katulad po ng church po natin dito. Sa pag-uumpisa po natin, bigyan ko lang po kayo ng isang magandang halimbawa. More than 20 years na po tayo rito. At yung iba, nakarating po dito na ganito na po ang kalalagayan. Pero before, kung makatatagpuan niyo po kung bago po nag-umpisa ang ating church, kung dati po, kung may naririnig po kayong garden wedding, tayo po, may garden worship celebration sa ating nga pong mga gawain before. Dahil po tayo na nagpaumpisa, ando po tayo sa garden, nagsesermon si Bishop, na bago pa po kami mag-umpisa ng gawain, binubuhusan ng tubig yung ating mga sahig. Dahil po sa sobrang kapal ng alikabok, dahil buhangin lang ang ating gawain. Pero dahil sa pagsunod, paniniwala at pananampalataya ng ating mga leaders na nauna sa atin, eto ngayon, sitting pretty kayo. Amen. Nakaupo na yung iba, natutulog pa. Tignan mo nga yung katabi mo. Lagi pag pupunta mo doon, bago ka pumunta, kailangan meron kang pinahid na, naku po, kasi tayo ginagawa ko, naglalagay po ako ng Vicks, kasi amoy alimuom. Sa totoo lang po, ako po yung kauna-unahang kinasal ni Bishop na yung aming nilakaran ay buhanginan. Doon po ako kinasal ni Bishop. Sama po ang aking may bahay. Na nakatutuwa na hindi po alintana ang kalagayan ng sitwasyon ng church natin before. Pero now, the air ko na. Amen?
Ang sarap ng pakiramdam. Nakahalokipkik, giniginaw, at para kang dinuduyan na makatulog sa iyong inaupuan. Ingat lang at baka mahulog at lumakpak. Amen, kalbitin mo yung mga katabi mo. Katabi mo, tingnan mo kung nakakatulog na. Kita ko kayo rito. Nakakatulog na kayo. Amen. Stop waiting for the right moment. Kahit hindi po nila alam kung ito na ba talaga ang tamang oras at tamang panahon. But they keep following and obeying what God told to them. Amen? Kahit nahihirapan, kahit hindi alam kung saan kukuha ng pangsuporta. And now, napakikinabangan na po natin. At gayon din ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Pero ang pinakamalaking tanong, be prepared or are you prepared for a challenge in your life? Ang iba gustong-gusto ng pagbabago, pero handa ka na ba natanggapin ang challenge sa iyong buhay? Dahil walang magbabago sa iyong buhay kung hindi mo tatanggapin ang challenge ng Diyos. Dahil sa bawat nagtagumpay na mga tao at mga successful man and woman of God, may mga challenges yan na napagtagumpayan nila. Hindi naman natin kailangan pang isa-isahin, pero kitang-kita nyo naman sa katawan nila. At least nakasurvive. Amen! At pinagpapala. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang pinagpapala? Nakasurvive. We are striving, not surviving. Amen! Na kahit anong pinagdaraanan natin sa mga challenge, kailangan maging handa tayo. Dahil kung the more na mataas at malaki ang iyong hinahangad, malaking challenges ang iyong haharapin. Amen? Kailangan mo ng malaking pananalig at pananampalataya. Kaya nga dapat po ay sumunod agad tayo sa mga pinagagawa ng Diyos upang higit nating mapakinabangan ng mas maaga ang mga pangako ng Diyos. Huwag po natin nawa nating nasahin na kung kailan tayo nasa banig ng karamdaman, doon tayo pinagpapala ng Diyos financially. Saan mapupunta ang ating financial? Edi sa ospital. Pero mas maganda yung habang bata ka pa, meron ka ng mga properties, meron ka ng business. Amen? Napapakinabangan mo na. Yung gusto mong kumain ng tanghalian ay sa Hong Kong, maghapunan ka ay sa Korea. Amen? Yun ang mga magandang mga pangarap. Maaari maging totoo kasi may nakagaganap na. May nakararanas na. Lahat sila sumugal, lumaban, at hinarap ang challenges. Kaya nagtagumpay. Amen? If you want to live above your circumstances, be prepared for a change. Change the situation, change mindset, change the way you speak, the way you think. Lahat binabago. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Amen? Kung ikaw ay satisfied na, content na, o meron ka ng contentment sa sitwasyon mo na meron ka ngayon, huwag ka na mag-expect ng pagbabago. Katulad ng lalaking ito, 38 years, naghihintay, at ang kanyang dahilan, wala daw magbuhat sa kanya, patungo doon sa pool. Nakita ko po sa taong ito, meron siyang information, meron siyang knowledge, pero mahina ang kanyang katawan. Pero kung mahina man siyang physical, pwede naman siguro siyang gumapang patungo roon. For 38 years, imposible hindi niya marating yon na gumagapang. Tama po ba? Pero ano ginagawa ng taong ito? Ayaw ng pagbabago. Gustong gumaling, ayaw gumawa. For 38 years, naghintay ng kagalingan, alam naman niya. At natitiyak ko lahat ng nandoon, na mula pa ng una, na 38 years siguro gumaling na. Hindi ba siya umusad-usad kahit pa unti-unti na makarating man lamang doon sa pool na yon? Sometimes po, ganyan po tayo. May natututunan, may nalalaman, may napapakinggan. Maganda sa pandinig. Kaakit-akit. Subalit, iilan lang ang nakikinabang. Dahil iilan lang ang gumagawa. Kasi ang taong ito, ang katotohanan, tamad!
Amen? Tamad. Walang lunas, walang solusyon sa taong tamad. Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Yan ang katwiran ng iba. Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Sanay na siya ng buhay niyang ganun. For 38 years, naghihintay, naghahangad, nangangarap, puro pangarap na nga lang. Wala nang ginawa. Kaya kapatid, sabi mo kapatid, huwag kang maging tamad ha. Kailangan tayo maging masipag. Amen? Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit napapagod, pilit tayong bumangon at lumaban. Ang pangalawa, let go of excuses and embrace obedience. Take the responsibilities for our life. Dahil ang katotohanan, wala naman taong gustong minsang umabot sa kinalalagyan natin. Kaya kung ano ang hinaharap mo, ano ang mga pangarap mo kapatid, sometimes, walang taong sumusuporta, naniniwala sa mga ninanais mo, mga pangarap mo, at meron pong magpapatunay niyan na maraming taong naging successful sa kanilang buhay, maraming rejection silang naranasan. Hindi lahat ng tao naniniwala na kaya mong gawin, kaya mong abutin, at kaya mong mapagtagumpayan ang pinapangarap mo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa iyong mga minamahal sa buhay. Walang naniniwala sa iyo. Yan ang masakit na katotohanan. Pero pag yumaman ka na, nagtagumpay ka na, mayroon ka na, wow, ang bango-bango mo. Kilalang kilala ka. Puring-puri sila sa iyo. At sasabihin nila sa iyo, I am proud of you. Pero before, walang nag-encourage, walang nagsusupport, walang nagmo-motivate. Kaya nga po, take responsibility for your own life. Dahil sa buhay mong yan, maging ang inyong salvation, hindi mo pwede sabihin, kilala ko naman si Bishop nangaral sa akin, pagdating mo sa langit. Ay, inakay naman ako ng kapatid ko sa Panginoon. Pwede bang care of mo na lang doon? No. Ang salvation, individual. Kaya yung pagpapala mo, individual din. Amen? Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Dahil kung iaasa mo ang lahat ng bagay, ang pangangailangan mo sa iyong katabi, tingnan mo nga, madidisappoint ka lang, madidiscourage ka lang, masasaktan ka lang, at iiyak ka lang. Say amen sa nakaranas. If you want to live above your circumstances, accept responsibility for your own condition. It's always easy to blame others people for our problem. Remember, he was in the condition because of his sin. Now he is blaming others for his condition. That has been man's scapegoat from the beginning. Na sometimes, mahilig po tayong mag-blame sa mga taong nanggigipit, nagpapahirap, o hindi sumusuporta, tumutulong, at pinakikinggan ang ating mga hinaing. Huwag po natin gawing dahilan ng mga taong ito. Sabi nga po ng kasabihan, none can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can. Na ang isang nga pong uri ng bakal ay hindi kayang sirain, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang kalawang. Ganyan din ang buhay ng bawat isa sa atin. Nadalagay ka, nalulugmok ka sa isang kalagayan dahil maaring pinangingibabawang ka ng takot, pag-aalala, pangamba, at walang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya marahil, hindi mo pa naaabot at nararamdaman ang tunay
na pangako ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng lalaking to, ang sagot ng lalaki sa ating Panginoon tungkol sa kanya excuses, walang magbubuhat sa kanya patungo sa tubig. Minsan ganun po tayo. Walang support, walang opportunity, hindi ko kaya, mahina ako. Katulad po ni Gideon. Sabi niya nang siya ginawang, tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Lord, I'm the weakest in my clan. Ako ang pinakamahina, pinakamaliit. Sa aming mga clan, hindi ko kayang pamunuan ng mga Israelite. Mahina ako. Pero sabi ng Panginoon, pinili kita, katulad ni Moises. Lord, sino ako para mangaral ng salita ng Diyos? Eto nga, uutal-utal ako. Ano ang sasabihin ko sa Parao? My excuses. Paano kaya ako ang Panginoong Jesus kung nagpapako sa krus? At sinabi niya sa Panginoon, sabihin niya sa Diyos Ama, wag na ako, siya ba ililigtas ko? Hindi nga niya ako pinautang. Hindi niya nga ako tinulungan. Bago ako papapako ko pa ang buhay ko para sa Kanya. Kung gano'n kaya yung sagot ng Panginoon. Ako nga yun, chismosa yun, bago siya tutubusin ko sa krus ng Kalbaryo. Siyang madamot, siyang sinungaling, siyang chismoso. Kung ganito kaya mga excuses ni Lord, nasaan na kaya tayo ngayon? Amen? Pero lagi po natin tandaan, kapag nagsalita si Jesus, sapat na iyon. Ang breakthrough ay nasa obedience. Amen? Wala dun sa paniniwala mo. Nagagaling ka kapag kumanaw ang tubig. Wala yun sa sabi-sabi. Nandoon yon sa pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Amen? Huwag kang maniwala na pumunta ka doon sa faith healer, gagaling ka. Maniwala ka, manampalataya ka sa salita ng Diyos. Amen? Na pag tumama ka sa loto, mananalo ka, nakaw. 0.000.1 ang percentage na mananalo ka sa loto. Pero magbigay ka ng kaloob sa Panginoon, 100% babalik sa iyo. Amen? Yan ang katotohanan. Na pag tayo nagbibigay, nagtatanim sa Panginoon, 100%, 1,000%. Ibibigay, ibabalik ng Diyos. Salamat sa naniniwala. Amen? Nasa nangyayari sa ating buhay, don't forget God at all circumstances. Kung naaalala natin ng Panginoon sa lahat ng problema at pagsubok na ating naranasan, alalahanan din natin siya kapag nakamit na natin at natanggap ang pagpapala. Amen? Nakatulad po na sinabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 na ingatan niyong huwag makakalimutan ng Panginoon ang iyong Diyos at huwag niyong suwayin ang kanyang mga utos at ang mga tuntunin na ibinibigay niya sa inyo sa araw na ito. Na kung gusto mong lumakad, mangibabaw above in your circumstances, huwag na huwag mong kakalimutan ng Panginoon. O, kita nyo na, nakalimutan na ng iba? Hindi na nag-amen? Bakit po kailangan mag-amen? Kasi naniniwala ka, naninimpalataya ka na ang lahat ng katagumpayan mo ay buhat sa Diyos. Kaya kung hindi ka nag-amen, kapatid, hindi ka sumasang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, baka nananangang ka sa iyong sariling karunungan at kaalaman at kakayahanan. Amen? At ngayon, pag nagkamali ka, sisisihin mo ang ibang tao. Sisihin mo kung sino ang dapat mong sisihin. Kung ano man ang nangyari sa iyong buhay, tandaan po natin na ang Panginoon ang gumagawa ng mabubuting bagay sa atin. Amen? Na huwag po natin ikahihiya kung ano yung naranasan natin, kung ano yung naramdaman natin, o ano pinagdaanan natin sa ating buhay. Dahil lahat yan po ay nagkalakip-lakip, nagkasama-sama for our own goods. Mayroong purpose ang Lord. Kung bakit for 38 years ang taong ito ay hindi nakaranas ng kagalingan. Kung bakit hindi niya naramdaman, natagpuan ang hinahanap niya sa kanyang buhay. Sapagkat ang nais ng Diyos
mabago ang isipan niya. Na hindi dahil sa pool, hindi dahil sa anghel, kaya siya gagaling. Kung bakit siya magtatagumpay. Kundi kung sino ang nasa harapan niya ngayon. Gusto ng Panginoon at malaman mo na siya ay nasa harapan mo. Na makita mo siya. Na mayroong magandang plano ang Diyos. Na may magandang paraan siya. At yung paraang iyon ay nababagay para sa iyo. Hindi mo kailangang gayahin ang ginagawa ng iba para makamit mo ang mga pinapangarap mo. Na hindi mo na kailangang gumapang, hindi mo na kailangan pa makipagunahan, hindi mo na kailangan pa natularan ng ginagawa ng iba dahil merong divine purpose, divine connection, divine way ang Panginoon para makamit mo ang hinihintay mo na matagal mo nang pinapangarap sa buhay mo. Ang nais niya, makita mo siya ngayon. Maramdaman mo siya. Maitaas mo siya sa iyong buhay. Katulad ng taong ito. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Gusto mo ba? Pero ang nakikita niya, mga excuses, problema, suliranin. Pero hindi niya nakikita ang kasagutan sa lahat ng problema niya ay nasa kanya ng harapan. Ang problema po sa atin, minsan, mas hinahanap natin yung gusto natin paraan, yung gusto natin kasagutan, yung mga gusto natin ang masusunod kung paano natin makamit ang mga ninanais natin sa ating buhay. Subalit ang Diyos ay may sariling pamamaraan, may sariling panahon, may sariling oras, mayroong sariling itinakda para makamit mo ang mga ninanais mo, mga pinapangarap mo sa iyong pamilya, sa iyong sarili, maging sa iyong mga minamahal. Kaya kung matagal ka na naghihintay, kapatid, baka ito na yung panahon na magising ka sa katotohanan na kailangan mo ang Diyos. Mahalaga ang karunungan, mahalaga ang impormasyon, mahalaga ang material na bagay, mahalaga na meron kang skills, mahalaga meron kang ability, may mga talent, mahalaga po yan. Pero walang silbi ang lahat ng iyan kung wala ang Panginoon. Kulang ang lahat ng iyan kapag hindi galing sa Panginoon ang mga pagpapalang ninanais mo. Kung hindi yan kalooban ng Panginoon, hindi mo mapapakinabangan. Hindi ka magiging masaya. Dahil sabi ng Proverbs chapter 9, the blessings from the Lord give wealth and he had no trouble from it. Kaya baka na hindi mo mapakinabangan ang mga pagpapala, ang kagalingan ng kalakasan, ang material na bagay, ay baka dahil nanangan ka sa sarili mong kalaman at karunungan. At hindi yan ang galing buhat sa ating Diyos. Hindi lahat ng door opportunity sa ating buhay ay galing sa ating Panginoon. Sometimes, nililigaw ka rin ni Satan. Kaya kailangan mo ng discerning spirit. Amen? Na ma-discern mo ang Panginoon ang gagawa, gumagawa at gagawin ng mga gandang bagay sa buhay mo ngayon. Kaya kung hindi ka naniniwala, kapatid, sa oras na ito, don't expect na magtatagumpay tayo. Don't expect na matanggap mo. Dahil kung naniniwala ka at nananampalataya sa oras na ito, katulad ng lalaking ito, the man at the pool waited 38 years for healing, 38 years of hoping, waiting, wondering, and if he changed, it will be overcome. If change would overcome. And Jesus came to him. Sometimes, tayo pong lahat ay nasa panahon ng paghihintay, but this morning, I encourage you, let's stop
waiting. Now, tumigil na po tayo sa paghihintay. Baka ang hinihintay nyo ay matagal pang darating kung sa sarili nyo pong pamamaraan, karunungan, kaalaman, at kakayanan tayo magtitiwala. Subalit, ang hinihintay po natin ngayon ay nasa inyo ng harapan ngayon. At sino po ito? Ang Panginoong Hesus. Sa kwento pong ito, hindi gumalaw ang tubig para makamit niya ang kagalingan. Pero, gumalaw si Jesus. Hindi gumalaw ang tubig, katulad ng paniniwala, pananampalataya niya. Pero ang Diyos, gumalaw sa panahon, sa oras na hindi niya inaasahan, hindi niya ni-expect, nakatanggap siya ng tunay na kagalingan. Hindi na kailangang mauna pa ng lalaki sa pool. Ang kailangan lang niya, makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kapag sinabi niya, rise, tumayo ka. Kapag sinabi niyang walk, lumakad ka. At kung ikaw ay nasa season ng paghihintay, tanda mo ito, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Maaring sa isang salita lang mula sa Kanya, magbabago ang lahat sa iyong buhay. Huwag na po nating intayin pa ang pagkakataon na masayang ang opportunity na sa inyong harapan ngayon. Na maaring matagal na panahon na tayong naghihintay, matagal na panahon na tayong nasasaktan, matagal na panahon tayong nahihirapan, pero sa oras na ito, nais ng Diyos na makatapong mo, maibsan ang iyong mga suliranin, ang iyong hinaharap, ang iyong ilalabanan sa iyong buhay. Dahil ang Diyos mayroong unique na kasagutan sa bawat katanungan at problema at suliranin na ating nararanasan sa ating buhay. Katulad ng lalaking ito, bagamat naghihintay siya ng matagal ng panahon, hindi siya nabigo sa panahon at oras na ma-encounter niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa oras na ito, hayaan po natin na maramdaman, maranasan natin na nasa ating kalagitnaan ang ating Diyos upang makamit mo ang matagal mo nang hinihintay sa presensya ng ating Diyos. Rise from the place of your waiting, and God bless you all.